Kakatakutan ng kalaban, etong si Argus kapag lumabas ang patch sa kanya. Pag-usapan natin ang mga paparating na patch na ito sa Mobile Legends. Umpisa natin sa mga physical attack heroes or physical damage heroes na ngayon ay tinanggalan na ng mana ni Moontoon. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-build ng mana dito kina Claude, kay Ruby, Alpha, at sa lahat pa ng physical damage heroes. Ang gandang patch nito, lalo na sa mga hero na laging nauubusan ng mana. Dito naman tayo kay Argus kapag na-apply ang patch na ito sa kanya. Kahit sa high rank, posible nang mapick etong si Argus. Kapag kasi siya ay nag-skill 2, mapupuno agad ang kanyang passive na magbibigay sa kanya ng enhanced basic attack. At pwede itong mag-stack ng dalawang passive. Halimbawa, puno na yung passive mo, tapos nag-skill 2 ka, dalawang passive or enhanced basic attack ang magagawa mo. At pwede pang tatlong passive ang magawa mo. Magpa-stack ka muna ng isa, tapos mag-skill 2 ka, antayin mong mag-cooldown ang iyong skill 2, tapos saka ka sumugod sa kalaban. Para ganito ang magawa mo. So ayan, pagsugod ko dun sa kalaban, dalawang passive, tapos second skill, tapos passive ulit. Kaya wasak talaga ang HP ng kalaban. Kahit sa early game, mabilis ka nang makaka-clear ng minion wave, kaya hindi ka mababaog ng kalaban. Mag-skill 2 ka lang doon sa jungle, tapos saka ka sumugod para pag lumabas yung minion ay meron ka ng skill 2 ulit at makiklear mo agad ang minion wave. Tignan niyo yung damage ng tatlong passive dito kay Argus kahit early game pa lang. Na low HP agad yung kalaban kahit tamos pa yan. Pero hindi ka na magkakaroon ng passive dito kay Argus through time nang walang ginagawa. Kailangan talaga meron ka ng atakihin para magka-stack ka ng passive. At mas pinaganda lalo ang ultimate niya na tumatagal ng 8 seconds. Dahil kapag ginamit mong ultimate mo pero hindi naman naubos ang HP mo, mababawasan ang cooldown mo ng 50%. So yan, tignan nyo, 40 seconds yan, naging 20 na lamang. Pero yun nga, kapag gumana ang death immunity ng ultimate mo or naubos ang HP mo habang ikay naka-ultimate, may additional 4 seconds ka pa na death immunity. So yan, nag-ultimate ka, 4 seconds ang tagal niyan. Tapos kapag na-low pa yung HP mo, may additional 4 seconds ka pa. Kaya 8 seconds in total. Kaya naman, posible nang mapick etong si Argus sa high rank. Kasi imagine, malakas na yung kanyang damage sa early game kasi kaya niya nang mang-burst ng kalaban. Tapos, meron pa siyang crowd control, purify na ultimate, at hindi mo pa matitake down kapag naka-ulti. Kaya ewan ko na lang talaga pag hindi pa na-pick etong si Argus. Yun ay kapag na-apply ang patch na ito. Sana nga ma-apply. Kaya lang, baka maban na itong si Argus sa rank game. Kasi papasukin talaga nito kahit nasa tore. At ang tagal masyado ng ultimate niya kaya kawawa ang makakalaban. Si Cyclops, gusto talaga nilang bumalik sa meta. Bukod sa mas pinabilis na ang paglipad ng kanyang ultimate, binawasan pa ang cooldown nito. 18 seconds na lang sa late game. Kaya naman magagamit mo na at may spam ito. Binawasan din ang mana cost ng kanyang ultimate. Pero in exchange, binawasan din ang tagal ng immobilize ng kanyang ulti. Mas inayos din ang tutok ng skill 1 ni Gord. Makikita mo na kung saan tatalbog ito. Kaya magandang patch ito para kay Gord. Kay Joy naman, mas pinabilis ang skill interval ng skill 2 nito para mas mabilis kang makastack. Sinula naman ay nilagyan na nila ng HP restoration kapag merong tinamaan ng kanyang passive. Kapag tinamaan mo ng Rift ang kalaban, mare-restore ang HP mo na nakadepende sa iyong physical attack. Si Matilda na-adjust, pinalaki ng konti ang range ng kanyang skill 1 tapos binawasan ang mana cost. Pero binawasan din ng konti ang range ng kanyang skill 2. Si Terisla naman, pinalakas ang damage sa late game pero pinahina sa early game. Sa early game, dinagdagan din ang cooldown ng kanyang skill pero sa late game, binawasan naman. Yun lang muna para sa ating Hero Patch Note. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.